ihuhulog. Yan po yung ating pamagat. Bago po tayo lalong lumalim sa ating direktang ugnayan, pakitulungan po niyong higit pang lumaki at lumawak ang ating plataforma sa social media sapagkat alam naman natin na ang MSM o yung mainstream media kompromisado na po iyan. Tulungan po nyo yung mga kaibigan po natin na nasa Facebook. Sana po ay mag-like, mag-comment, mag-share at mag-follow po kayo sa aking pahina. At yung mga nasa YouTube naman ho, sana ho ay may mag-like, mag-share, mag-subscribe po kayo sa ating YouTube platform. At dito naman ho sa TikTok, welcome po kayong lahat. Sana ho ay mag-share kayo, mag-like, mag-comment at mag-follow. No, marami pong salamat sa we already have almost 600 live followers na nanonood. I would just like to begin from the top. May kaninang unang-una Si Ginoong Crescenciano Prado, maayong tanghali. Attorney Vic, maayong tanghali sa iyo, Ginoong Crescencio Prado, watching from Las Piñas City. Ganon din kay Twinks D, kay Bel Marin, kay Cooking Tambaling, kay Rose NB, laging nakasubaybay si Rose NB, kay Melba, kay Lee Chen, maraming salamat, kay Evelyn Hugalbot, good morning Attorney Vic, watching from Hong Kong, mabuhay po kayo. Yung ating mga kababayan dyan sa Hong Kong, sa Macau, sa mainland China at sa Taiwan. Mag-iingat po kayo at kinakaladkad tayo sa isang napipintong armadong konfrontasyon na wala po tayo dapat kinalaman at hindi tayo makialam. Sa ibang araw po nating tatalakayin yan. Yang maling polisiya na imbis na pagka nagkaroon po ng armadong sigalot dyan sa Taiwan, ang sagot po ng ating Pangulo tayo raw po ay hindi makakaiwas kundi makikisali dyan sa laban ng Taiwan at China. Maling-maling polisiya po yun. Dapat ang gawin ng gobyerno, siguraduhin na ligtas yung mga Pilipino na ang libo dyan sa Taiwan, siguraduhin na mailikas yung nais ng umuwi at siguraduhin ma-monitor yung nais manatili. Pero magdasal po tayo na lang naman po ang napakaraming katolikong bansa dito sa bahagi ng Asya, baka po mapigil pa ng ating panalangin sa ating kinikilalang Panginoon na hindi matuloy itong konfrontasyon na nagbabadya, bunsod ng problema dyan ng China at Taiwan at tayo naman willing participant kahit wala tayong kinalaman. Magandang tanghali po sa lahat ng Pilipino, sa lahat ng bahagi po ng mundo at lahat po ng mga kasama ko na nangauring manggagawa, yung mga professionals, yung mga doktor, teachers, grab drivers, yung mga joyride, lahat po, taxi driver, jeepney drivers, magsasaka, ordinaryong manggagawa. Ako po ay kasama ninyo, Attorney Vic Rodriguez, katulad ninyo, Pilipino, abogado, maisog. Tara na at maging bahagi ng isa na namang usaping panlipunan na ang ating layunin, kagaya po ng aking laging sinasabi, ay maitaas ang antas ng pampublikong diskurso. Nang sa ganoon ay magabayan ko kayo hopefully na makabuo ng inyong sariling pananaw, ng sariling opinyon, ng sariling paninindigan na hindi kinakailangan ay katulad po o kaparehas sa akin. I don't mind na kung sakasakali pong kontra-opinion tayo, wala naman pong problema. Yun po ang tunay na diwa ng demokrasya. Ang mahalaga, lahat tayo ay may say, lahat sana ay informed sapagkat pagka mas marami po ang mulat na Pilipino, makakaiwas po tayo sa higit na pambubudol na ating dinaranas ngayon sa kasalukuyan sa ilalim ng Marcos administration. Ang ating pong pamagat August 15, 2025, i-boycott at ihuhulog. Dalawang topic po ito. Yung i-boycott, ito po yung usapin naman doon po sa nagsalaula. Sa kalagayan
ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam ko, nakakatiyak ako, kilala nyo ito. Pag-uusapan natin ito. Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. I-boycott, ito po'y tumutukoy doon sa taong kumutya kay Tatay Digong. Doon sa taong kumutya ng hamak, nagmaliit sa lahat ng DDS o yung die-hard Duterte supporters. Sa lahat ng mga Pilipinong pilit ginagawang mangmang. Sa lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa kapwa Pilipino at nagmamalasakit sa isang kapwa natin Pilipinong nakapiit ngayon dyan sa dahig nang wala namang kaso na inialay ng sarili niyang gobyerno sa kamay na naglalaway na banyaga. Ang pinatutukuyan po natin dito sa boycott ay walang iba kundi itong nambastos kay Tatay Digong. Nambastos, wag na po tayo magpatumpik-tumpik. Kung matapang siyang nambastos kay Tatay Digong, mausig natin siyang uusigin dito sa Tinig Maisog. Si Vice Ganda, atin pong pag-uusapan, i-boycott yung sahod po ngayon. Sana ay yung mga nanananghali, kung kayo po'y nag-iisip-isip, Luzon, Visayas, Mindanao, lahat po, yung ating mga kapatid sa KOJC, at hindi rin pinaligtas ng Vice Ganda yung ating mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo. Kung hindi pa ho kayo nanananghali at nag-iisip-isip, wag ho muna tayong mag-McDo. McDon't po muna tayo, McDon't. Hanggat si Vice Ganda ang endorser niyan, wag po muna tayong tumangkilik ng McDonald's. Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na dyan sa Mindanao at sa Visayas at dyan sa Davao. Hanap po muna tayong iba. Nakahintulad o higit pang masarap dyan sa McDon't. Wag po muna tayong mag-McDon't. Wag muna hanggat hindi humihingi ng sinserong patawad yung napakaangas na Vice Ganda. At wag po nating tangkilikin na McDonald's. Tangkilikin muna natin yung sariling atin. Nandiyan naman ang Jollibee. Libreng advertisement na po ito. Jollibee. Kung hindi natin maiwasan, lalo na yung mga bata. Ako, yung mga anak ko ay pakikiusapan ko rin muna. McDon't muna tayo, McDon't. Jollibee. O kaya isa pang homegrown na produkto, yung tinatawag po nating Andox. May fried chicken na rin po sa pagkakaalam ko yung Andox eh. Kalimutan po muna natin itong McDon't. Wag ho kayong tumangkilik ng kahit anong produkto, lalo na yung sugal. Total, ang pangalan niya Vice Bisyo eh. Hindi ho tayo yayaman sa sugal. Wag ho kayong magsugal. Wag ho kayong maniwala. Kumikita lang ho dyan yung Vice Ganda. Sa sugal, wala ho kayong panalo dyan. Maniwala kayo sa akin. Magbanat tayo pare-pareho ng buto, kagaya ho ng ginagawa natin araw-araw. Iwasan ho natin lahat po. At yung pangalawa, yung ating titulo, ihuhulog. Ito po naman ay after my own malalimang analysis, mukhang ihuhulog kung hindi pa inuhulog si Congressman Saldico ng kanyang mga karancho na nakinabang sa ating pera gamit ang 2024 national budget. Higit pa yung sinalaulang 2025 national budget na pinangalanan na ng maraming leader, maraming mga nasa akademya na yung 2025 national budget is the most corrupt national budget ever in the history of the Philippines. Unahin po natin. Mag-message po muna kayo kung anong gusto nyo unahin natin. Babasahin ko lang po yung inyong mga komento. Kay Moses Miranda San Jose, yes, Moses, McDon't tayo. Kay Sharon Torres, ganun din po. Kay Juvie Ibarle, kay Athena Sam, pati po yung mga Pilipino sa labas ng bansa. Iwas po muna tayo dyan. Kung may Jollibee sa Hong Kong, napakaraming Jollibee. Mag-Jollibee ho muna kayo. Singilin natin itong Vice Ganda na binastos si Tatay Digong. Konting sakripisyo po. Konting sakripisyo. In fact, I think, if you will heed my pakiusap, kung pakikinggan po nyo at susundin ang aking pakiusap, hindi po ito sakripisyo, baka makabuti pa po sa atin ito. Kumain na lang po tayo ng pagkain gawa sa bahay. Wag na muna yung McDon't po muna tayo. Iwasan natin yung McDonald's. Kung hindi natin kaya, lumipat po tayo kay Jollibee, kay Andox, Davao, yung Waxis. Huwag tayong mag-McDonald's.
Ipakita natin, total kinutya ang bawat Duterte diehard supporters. Hindi lamang po si Tatay Digong, hindi lamang po yung pamilya Duterte. Hindi lamang po yung mga Bisaya, hindi lamang po yung mga taga Mindanao, hindi lamang po yung mga taga Luzon, hindi lamang po yung mga nagbabanat buto, nagpapakahirap dyan sa ibang bansa, mga overseas Filipino workers at Filipino migrants. Boycottin po natin lahat ng palabas ni Vice Ganda. Boycottin po natin ang McDonald's hanggat hindi siya inilalaglag at inuhuhulog ng McDonald's. Hanggat hindi siya humihingi ng public at sincere apology. Alam mo ninyo, I feel strongly about this call to boycott Vice Ganda at lahat ng kanyang produkto. Hindi naman natin maiwasan yung iba dahil hindi naman siya yan kumikita lang siya diba? Pero yung McDonald's kaya po nating iwasan yan. Binastos ang isang dati nating leader na mahal ng sambayan ng Pilipino. Ano akala mo, Vice Ganda? Higit kang mahal ng Pilipino kesa kay Tatay Digong? Subukan natin. Bakit hindi ka magpakulong at tingnan mo kung magkakaroon ng malawakang kilos protesta hindi lamang sa loob ng Pilipinas kundi pati sa labas ng Pilipinas na mananawagang palayain ka. Subukan mo. Pero yung ginawa mo, you have crossed that very, very red line. Binastos mo si Tatay Digong. Para lang sa kaalaman mo, nang tumaas-taas din naman ang level ng iyong pampublikong diskurso, si Pangulong Duterte ay kinidnap. Hindi siya maaaring sabihing inaresto dahil walang arrest warrant. Hindi mo rin pwedeng sabihin para sa iyong karagdagang kaalaman at iangat natin ang iyong kamulatan sa usaping panlipunan, hindi lang yung winawalang hiya mo si Tatay Digong. Kanya siya narariyan ay siya'y kinidnap. Siya ay iginawang alay at inihandog ng sarili nating gobyerno, ang administrasyon ni Bongbong Marcos, sa kamay ng mga naglalaway na banyaga. Makinig ka dito sa ganitong ugnayan, direktang ugnayan, nang sa ganoon bago ka magmambastos ng leader ng ating bansa na pinakamamahal ng Pilipino kahit wala na sa pwesto pagkatapos ng kanyang termino, bago ka mambastos ng isang nakatatanda, ng isang senior citizen, mag-isip-isip ka muna. Kaya ang aking panawagan, nakikiusap po ako, konting sakripisyo pa, mga kasamahan ko sa bayan ng Maiso. Ang hakbang ng Maiso, yung ating mga kasamahan sa DDS, kinutya po tayo ni Vice Ganda. Sa lahat ng taga Mindanao, lalong-lalo na sa Davao City, sa lahat ng mga Visayas, dyan sa Visayas region at sa Luzon, sa lahat ng Pilipino, saan man pong bahagi ng mundo, i-boycott po natin si Vice Ganda, i-boycott po natin ang McDonald's. Hindi po kalabisan ang aking pakiusap sa inyo. Ipakita natin ang ating pagkondena sa pampabastos ni Vice Ganda at Tatay Digong. Nanawagan po ko sa inyong lahat, ating mga kasamahan sa Kingdom of Jesus Christ, ating mga kasamahan sa Iglesia ni Cristo, binastos po ang ating mahal na senador, si Senador Rodante Dante Marcoleta. Wala naman siyang pakialam doon sa ginagawang show nitong Vice Ganda. Total gusto mong magpapansin, total gusto mong sumikat. Heto sa aking plataforma, higit ka pa naming pasisikatin, pati ang McDonald's. Wag ho kayong kakain ng McDonald's hanggat si Vice Ganda ay associated sa McDonald's. Doon muna tayo sa sariling atin. Jollibee, Andox, dyan sa Davao City, may Waxis. Talikuran ho muna natin yan. Mahirap naman, iniinsulto na ang ating Tatay Digong. Iniinsulto na, kinidnap na nga, ipiniit ng walang sala, ipiniit ng walang kaso. Binababoy pa ni Vice Ganda. Ipakita natin
Yung nanay po, lumalabas daw yung nanay. Huwag yung nanay. Ipakita natin kay Vice Ganda na tayo ay marunong rumispeto sa nakatatanda. Marunong kaming rumispeto, pero ikaw, wala ka. Walang matututunan sa iyo ang kabataan. Bastos ka. Bastos ka. Dito po muna tayo sa ihuhulog. Alam mo ninyo, yung sitwasyon ni Congressman Saldico ay walang pinagkaiba sa sitwasyon noon. Kung matatandaan nyo, this is recent history. And I'm sure marirecall ninyo, di ba? Si Janet Napoles. Di ba yung PDAF? Yung ganito rin parehong-pareho. Binago lang yung mekanismo ng pagnanakaw sa kaban nating mga Pilipino. Si Janet Napoles, untouchable nung kapanahunan niya. Hindi mo paaaring magagalawin yan. Di ba, nung sinabi nga niya, pag ako kinantinin niyo, babagsak ang gobyerno ni Noynoy Aquino. Ni dating Pangulong Noynoy Aquino, di ba yan yung mga kataga na binibitawan ni binibining Janet Napoles yung kapanahunan niya. Subalit ano ho nangyari? Nung mainit na yung issue ng pork barrel, nagrarally din po ang Pilipino, yung kagaya po ng aming grupo, yung Quezon City Trial Lawyers League. We participated yung rally kontra sa baboy, yung kontra pork barrel. Sumali po yung Quezon City Trial Lawyers League diyan sa rally sa Rizal Park. Nandun po ang mga opisyal at miyembro ng Quezon City Trial Lawyers League. Sumali po tayo sa pagkilos. Wala pong pinagkaiba yan. In fact, sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Martin Romualdez, at ni Congressman Saldico, dating chairman ng appropriation, minaster po nila, pinilit nilang minaster kung paano maiwasan yung prohibition ng PDAF. No? Pinalawak nila at nauwi nga, ito talaga tinira. Dinapastangan ang ating taunang national budget. Lalong-lalo na yung most corrupt ever 2025 national budget. Si Saldico, yung dating chairman ng Committee on Appropriation, kung hindi mo pa nakikita, ang linaw-linaw na, kung hindi mo pa nararamdaman, amin kang gagabayan. Kung hindi ka pa ihuhulog, baka nahulog ka na. Or in the reverse, kung hindi ka pa inihuhulog o kung hindi ka pa hulog, ihuhulog ka na. Paliwanag ko. Kumpara ninyo yung panahon ng Janet Napoles na ngayon ay nakapiit. Di ba? Dahil sa PDAF. Kumpara nyo yung panahon niya at yung mga kaganapan ngayon pagdating po sa korupsyon, sa kurakot, sa pagnanakaw, sa anomalya. Pareho po mas malala pa nga yung ngayon. Kung yung Janet Napoles na matapang na nagsabi noon, hindi nyo ako pwedeng kantiin. Untouchable ako. Babagsak ang gobyerno pag ako'y hinipunin nyo. O ano hong nangyari? Laglag. Nakakulong. Convicted. Si Saldico, hindi malayo po ito. Bakit? Meron po akong nabasang isang nagsisirculate sa online. Kitang-kita naman po malinaw na malinaw. Hindi po ito yung Jin. May nag-message. Malinaw na malinaw. Hindi po siya hari. Malinaw na malinaw, ilalaglag kung hindi pa inilaglag na, iuhulog kung hindi pa hulog na si Congressman Saldico. Sabi po nung nag-post sa isang umiikot na post sa social media, para lang may kredito doon sa nag-post, yung Cesar Rio Pascual. I have to mention him. We have to give credit where credit is due. Hindi naman po tayo hijacker o magnanakaw ng mga ideya. No? Yung Cesar Rio Pascual, magandang tanghali po sa inyo kung sa Pilipinas man kayo. Ang nakasulat sa kanya, Puno, si Congressman Ronnie Puno po ito, reveals Escudero, Co, and Po. Si Co, si Saldico, si Po, si Grace Po, si Senadora, made changes in the proposed national budget. Si Congressman Puno, obviously was referring to the 2025 national budget. But para lang po magabayan kayo, si Ronnie Puno po ay hindi congressman at miyembro ng 19th Congress.
Hindi po siya miyembro, kakapanalo lang po niya at ngayon lamang po siya bahagi ng Kongreso, yung 20th Congress. Huwag po natin pakaunahan. Ang sabi po nung post nung ni Ginoong Cesar Rio Pascual, again, I have to make it very, very clear yung attribution sapagkat post niya ho talaga ito. Hindi po tayo magnanakaw ng ideya, lalo na ng pera ng mga Pilipino. Ang sabi po niya, Ronnie Puno revealed a small BICAM committee. Ito rin po yung aligned po ito sa naging pahayag ni Congressman Toby Tiangco. Yung sinabi niya na bukod sa BICAM, may small committee pa na nagde-design, nagtatapos, nagpa-finalize ang ating taunang budget. Ronnie Puno revealed a small BICAM committee made the controversial changes. Maliho yung controversial. Made the illegal, unconstitutional, and anomalous changes to the 2025 national budget. Meron pa po siyang sinabi, conclusion po ito, di lang malinaw sa pagkakasulat nung nag-post, kung conclusion niya o conclusion po ito ni Congressman Ronnie Puno. Ang sabi po niya, in the end, the budget swelled from, lumaki po yung budget, from 6.18 trillion, ito na nga po, nauwi tayo, 6.325 trillion pesos budget for 2025. Nais ko lang po pasalamatan yung mahigit 2,000 na po na live viewers. Marami pong salamat. Marami pa ho sa Facebook, higit na marami. At ganun din po sa TikTok. Pakiusap ko, sana po yung mga nasa Facebook, mag-like, mag-comment, mag-share, mag-follow po kayo. At yung mga nasa YouTube naman po ay mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-comment. Babasahin ko po yung mga komento ninyo maya-maya. Si Rich TV, kay Rake Sevilla, kay Dan Pacunda Bade, marami pong salamat. Kay Felix Baker Jr. Good morning po, Attorney Rodriguez, 5:25 a.m. Friday, watching from London. Boycottin po natin muna McDonald's kahit kayo nandiyan sa London dahil po sa pambabastos ni Vice Ganda kay Pangulong Duterte. Boycottin po muna natin yan. Huwag po tayong mag-McDon po tayo. Jollibee muna. Andox, Waxis, yung medyo may konting budget, pwede pong Shake Shack. Huwag lang po McDonald's, boycottin po natin. Mga taga Davao, iwasan po nyo kahit kape sa McCafe. Huwag ho kayong katatangkilik. Ano? So in the end, sabi niya, lumobo po yung budget. From 6.18 trillion, naging 6.325. Pero may conclusion po siya rito. Na tanging si Zaldico, si Escudero, at si Po, term nito, Co, Escudero at Po, ang nag-finalize nito. Alam mo ninyo, kung ito ay conclusion ni Congressman Ronnie Puno, respectfully to the good congressman, ito po ay hearsay. Hindi niya pwedeng absueltuin si Martin Romualdez sa maanumalyang 2025 national budget. Siya po ang speaker At pakikita ko po muli sa inyo yung mga dokumento. By the way, nais kong batiin, shout out sa ating maisog na kasama, si Congressman Isidro Sid Ungab. Check nyo po yung kanyang Facebook page. Meron po siyang post kaninang umaga. Ipinakita niya muli yung kopya ng Bicameral Conference Committee report na amin pong inilahad, ipinakita at yun po yung basehan ng aming petisyon na nakabimbin hanggang sa ngayon sa Korte Suprema. Dahil nga po, merong 13 pages containing 28 items na blanco. Bicam na po ito Bicam report na silyado, aprobado po ito, ratipikado, pirmado at i-file. Diyan po sa Bills and Index section ng House of Representatives. Ibig sabihin, tapos na. No? So, check nyo rin po pagkatapos po ng ating pag-live yung pahina ni Congressman Sid Ungab. Maraming salamat sa patuloy na paglalaban at pagpanig sa samukbayan ng Pilipino. Mabuhay ka, Congressman Sid Ungab. Ang mga tindig nito ang dapat maging Senador din
O dili kaya ito ang nararapat maging sekretaryo ng DBM. Pagka ang itsura ng sekretaryo ng DBM ay kagaya ni Congressman Sid Ungab na hindi niyo po matatawaran ng integridad, hindi lulusot ang tongpats dito. Hindi po lulusot ang korupsyon dito. But anyway, in his time, in our Creator's time, gaganda ang Pilipinas basta't merong pang mga tao. May pag-asa pa ho tayo. Andyan si Congressman Sid Ungab sa mababang kapulungan. Nandyan yung Dante Marcoleta sa Senado, si Senador Dante Marcoleta na binastusuyan yung ating mga kapatid na kaibigan sa Iglesia ni Cristo. Binastos po ni Vice Ganda si Senador Dante Marcoleta. Kaya oras po ng pananghalian, tiis-tiis po tayo. Ang dami namang manok dyan ang dami namang hamburger dyan ang dami namang pwedeng pagkapihan dyan. Iwas po muna tayo sa McDonald's. McDonald's po tayo, McDonald's. Huwag po tayong mag-McDonald's hanggat hindi nagbibigay ng sincero at publikong apology ang si Vice Ganda at hanggat siya ang endorser ng McDonald's. Mag-Jollibee ho kayo, mag-Andox po kayo, mag-Waxis po kayo. Yung nakakalawag-luwag ay bay masarap po yung Shake Shack. Yung McDonald's, wala po yun. O kaya, bumili po kayo ng pandesal sa pinakamalapit na bakery. Mas malusog po sa katawan nyo at hanapan na lang natin ng palaman. No? So yun nga ho, hindi pa pwedeng ang maglilinis sa partisipasyon ni Martin Romualdez ay si Congressman Ronnie Puno. Bakit? Sapagkat lahat ng kanyang nalalaman at sasabihin patungkol sa naganap doon sa maanumalyang Bicameral Conference Committee at kung kaninong makakating kamay ang naglagay ng mga halaga doon sa blankong items, 28 items blanco po lahat dyan sa Bicameral Conference Committee report na ratified, approved, signed, and filed, yun po ang dapat managot. Hindi po si Ronnie Puno ang authority para linisin, iiwas, absueltuhin si Martin Romualdez. Bakit? Hindi pa po siya congressman noon. Hindi po siya bahagi ng 19th Congress. Bahagi lamang po siya ng bagong kongreso, yung 20th Congress. But yung nalalaman at ikinikwento niya ho ngayon at inaabsuelto si Martin Romualdez, hearsay po iyan. Chismis po iyan. Sa usapang kalsada, marites po iyan. Wala po iyang pundasyon sa ilalim ng batas, wala po iyang basis, wala po yan. Chismis po yan, hearsay po yan, wala pong basis yan. Ano ho ang ating prueba? Pakikita ko po muli, yung kopya, ulitin ko pinakita na po ito ni Congressman Sid sa kanyang pahina ngayon. Pakicheck niyo po. Ito po yung pabalato, yung cover page ng Bicameral Conference Committee report. Pirmado po ito. Pirmado. Makikita natin dito na ito po ay pinirmahan ng mga personalidad na nababanggit ni mismong Congressman Ronnie Puno. Tama naman siya yun. Pirmado po ito ni Saldico. Pirmado po ito ni Grace po. No? Ibig sabihin, final na po ito. Kahit may blanco, pinagbotohan po ito, ratified po ito, signed po ito, approved po ito, at filed po ito sa Bills and Index section ng House of Representatives. Tama rin po siya. Pirmado po ito. Yung ilalim po, pirmado nung kanyang pinatutukuyan na si Senador Chis Escudero, ang Pangulo ng ating Senado. Pirmado po yan. No? Kaya so yung nasabi natin, hearsay o chismis ang pag-absuelto o paglilinis ni Congressman Ronnie Puno ng Antipolo kay Speaker Martin Romualdez. Kaya po natin ito itinatama sapagkat kagaya po ng aking sinasabi, ang advokasya natin ay accountability, ay transparency. Hindi po pwede, natatandaan ho ninyo nung Wednesday, nung tayo po ay nagkaroon ng isa pang edisyon ng ating direktang ugnayan sa inyo.
Sinabi ko ang istritahiya ng mga nasa administrasyon at ng mga nagtatakip ng maanumalyang 2025 national budget ay yung tinatawag kong 4D. 4D, hindi po 4P, sa 4D. Arang pelikula, 4D, malinaw na malinaw. Yan po yung discredit, dinidiscredit. Yan po yung deny, dinedeny yung participation ng Martin Romualdez using another congressman. Unfortunately, it will not fly, it will not work, it will not hold water because yung congressman na nag-absuelto kay Martin Romualdez hindi po bahagi ng 19th Congress. Wala po siya sa Kongreso. Wala po siya sa Kongreso. Ipinakita ko po yung dokumento. At ang bahagi ng 4D ay yung deflect, dinideflect, naghahanap ng deflection para hindi sila mapuruhan, inililihis yung mahalagang usaping panlipunan kagaya ng maanumalyang 2025 national budget.